Hello guys, so ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano gumawa ng deck. Ngayon kung napanood nyo na yung unang video ko, yung paano laruin ng One Piece card game, malamang may idea na kayo sa mga sasabihin ko sa video na to. Pero kung di nyo pa siya napapanood, pwede nyo i-check yung link sa description para pag pinanood nyo na to, magigets nyo yung sasabihin ko. Okay, so bago tayo magsimula, background muna sa akin para alam nyo kung kanino kayo kumukuha ng advice. So, ako kasi parang nasa 1 to 2 years pa lang akong nagka-cards. Ngayon, kung mas matagal na kayo naglalaro ng cards sa akin, may advantage na kayo kasi in the end naman, as long as mas matagal kang nagpa-practice, mas lalo mo siya, mas magaling ka, di ba? So, ayun, bakit 1 to 2 years? Kasi 10 years ago, naglaro ako ng Pokemon ng siguro 1 to 2 months lang kasi baon ko lang ginagamit ko doon, and ayun nga, mahal yung mga decks, so nag-quit ako. Tapos yung mga ilang months din ako ng nag-Hearthstone, nag-Legends of Runeterra. So ayun siguro yung one year kasi casual lang yun. Tapos talaga naglalaro lang ako dahil gusto ko lang, o walang mga stakes. Tapos nag-start lang ako na nag-competitive nung lumabas yung One Piece card game. So mga sakto na pagka-release ng OPO1, nakasama na ako. Tapos simula nun, doon na ako sumasali sa tournaments na may entry fee talaga, tapos mayroong mga premyo. Tapos ang biggest na na-achieve ko is yung sa unang preliminaries ng One Piece card game. Naka top 8 ako doon sa Philippines. Tapos after nun, mga standard battle na champion gamit Whitebeard. Tapos pinaka-recent, mga top 8 na finish sa mga flagship battles gamit na ito, yung katakuri ko na deck na ipapakita ko sa inyo. So, ayun, bale, kung mas matagal na kayong nagka-card sa akin, galing kayo sa Yu-Gi-Oh, sa Magic o anumang card game yan, mas magigets nyo na kung paano gumawa ng deck. Kasi in the end, medyo magkakalapit din yung ibang mga rules, di ba? So, ayun. Pero ito, for someone na 1 year pa lang na nagko-competitive, ito yung naisip ko na best way para i-explain kung paano gumawa ng mga decks. Ngayon, papakita ko sa inyo yung deck na gamit ko ngayon na nakailang top 8 finish na so far. Piling ko rin naman kaya nito mag-champion, sadyang hindi lang ako makapag-practice ng ganun kadalas kasi nga 4th year college ako, and ayun, gumagawa rin ako ng videos dito sa YouTube, pati may Shopee rin kami. So yun, check nyo rin yung Shopee namin. Ayun, so maraming inaasikaso. Pero in the end, nakakapag top 8 tong deck na to. So kung gusto niyo siya i-try, copyhin niyo na lang. Itong decklist na to, hindi siya sa akin completely. Alam ko, kinuha ko to kay Jack Lim kasi magaling siyang gumawa ng deck. Tapos magaling rin siyang player. Nakapag semifinal siya sa Singapore recently gamit yung Do-Film na deck. So ito, basically galing siya sa magaling na player. So, ayun din yung marerecommend ko. So, paano gumawa ng deck? Meron dyang link sa description dun sa One Piece top decks na site. Tapos doon kino-compile lahat ng mga nagcha-champion sa certain tournaments. So, sinasubmit nila doon kapag nag-champion sila. Tapos parang doon nyo rin makikita yung meta. Kung maraming Whitebeard, malamang Whitebeard yung pinakamalakas. Or, ayun, makikita nyo. Siyempre, kung hindi lumalabas doon yung leader, hindi siya ganun ka meta, hindi ganun kataas yung gumagamit sa kanya kasi nga hindi ganun kataas yung win rate niya, ayun, or hindi pa na-discover na malakas pala yung deck. So ayun yung una kong advice. Kung gusto niyo gumawa ng deck, mas recommended na i-check nyo yung mga meta na decks, tapos yun yung gagamitin yung basis. Tulad ng ginawa ko dito, yung sa deck ni Jack Lim, hindi ko sure kung na-edit ko to. Pero yun ang recommended ko. Kukuha kayo ng deck na meron ng parang gagamitin niya lang as basis yung mga nag-top na decks dun sa site or kaya sa local tournaments natin. Try nyo hingin yung mga decklist ng winners. Tapos ayun, i-test play nyo, tapos kung may makita kayong mali sa test play, yun yung papalitan nyo na pyesa, di ba? So, ayun yung recommended ko. One Piece top decks na link na dyan sa baba. Pati yung sa link sa official Philippine group natin ng One Piece card game, nandyan din. So, sali kayo doon. Saka, makakuha na kayo ng ideas doon kung sino yung mga nananalo.
buy and sell ng cards para makakuha kayo ng mga pyesa na kailangan nyo sa deck. Tapos ayun, proceed na tayo dito sa may deck list ko. Okay, so bago ko ipakita yung deck ko, explain ko muna kung paano gumagana yung deck na to. Okay, so lagay muna tayo ng life. So, di ba, meron tayong 5 life cards. Ang effect ni Katakuri is attach 1 doon when attacking. Kapag uma-attack siya, pwede niyang i-check yung top na life card niya or nang sa kalaban niya. Pero normally, sa deck na to, lagi mong i-check yung life mo. Kasi yung life mo, yung maraming trigger. Ang purpose ng deck na to is i-trigger mo yung mga cards na may trigger effect. Kasi kapag may trigger effect, libre yung libre yung cost niya, wala kang binayad. So, dito umiikot yung deck na to sa mga triggers na nasa baba. Ito yung may, kumbaga, pinakamalakas na trigger sa deck, si Beige. Kasi ang trigger niya is, kapag once triggered, pipili ka ng isang leader or character sa kalaban mo, hindi siya makaka-attack sa turn na yon. So, kahit ilan pa yung power niya, kahit 10k or mas mataas, hindi siya makaka-attack. Tapos, basically, na-save mo yung counter mo or na-save mo yung life mo dun sa turn na yon. So, isa siya sa mga, ito yung mga instant na ibababa mo talaga. So, di ba, chinek ko, tapos maganda yung trigger niya, ibababa ko. Para sa dulo ng game, kung kailan nagmamatter na yung mga huling cards, masisave mo yung sarili mo. Kasi, imbis na, kumari, tatlo na lang yung, na nakalculate niya na tatlo na lang na attacks tas mamamatay ka, biglang na-trigger to, edi 2 na lang yung pang-attack niya, di ba? So buhay ka pa dahil doon. So ayun yung purpose ng deck na to. So yung sa kalaban naman, pwede mo rin i-check para maiwasan mo yung mga trigger nila. Pero normally ako talaga puro life ko lang yung tinitignan ko. Okay? So ayun, balik muna natin to. Ayun yung concept ng deck na to. Kung bakit yan yung leader na gamit natin. Tapos proceed na tayo dun sa mga walang counter. Ngayon, itong mga walang counter, mamaya natin bilangin. So, ito, meron tayong 4 na Big Mom 10, 2 Big Mom 7, 3 Katakuri 8, tapos, harap natin yung AA, tapos 3 Perospero, tapos, 2 events. Ayan, 4 na events pala. Ayan. So, ayan, yun yung mga wala nating counter. Tapos, pag-usapan din natin dito yung ratios. Ngayon, bakit ito 4? Bakit ito 2? Bakit ito 3? Kasi, yun yung gumagana na parang, ang goal mo kasi dyan is, kapag aapatin mo yung card, para makuha mo lagi. Ngayon, itong Big Mom 10, kaya 4 yan kasi yan yung pinakamalakas na card sa deck. So, ang goal mo is makuha mo yun agad. So, inapat natin. Ngayon, ba't itong Big Mom 7, 2 lang? Kasi, hindi mo naman siya ganun kakailangan lagi. Kumbaga, mas may importante pang cards na mas dapat na nasa deck mo. Kuwari nito, di ba? 4. Kailangan mo ng 4 na ganito kasi malakas yung trigger niya, di ba? So, ayun. Kumbaga, ikaw bahala kung gusto mong apatin to, kung favorite mo to, pwede mo siyang apatin. Pero that would mean na mababawasan yung mga ibang cards sa deck mo. Yun yung kailangan mong pag-isipan kapag magbibuild ka ng deck, kung ano yung mas importante sa'yo. Ngayon, itong deck na to, naka-ilang top 8 na, and feeling ko, pwede rin siya mag top 1. Sadyang, ayun nga, kulang lang rin ako ng practice. So, ayun, for me, gumagana to, kaya hindi ko na siya binabago. So, ayan, yan yung ratio natin. Ito, bilangin natin kung ilan, para pwede nyo siyang gawing basis kapag nagbe-build kayo ng deck na parang ito yung correct number ng mga walang counter sa deck. Okay, 5, 10, 15, 17. So ayan, 17 na walang counters. Pero feeling ko nga mas marami pa to compared sa normal. Kasi sa yellow, kaya matapang tayo na mag 17 cards na walang counter. Kasi yung mga effects sa mga cards natin is, kuwari ito, trigger ni Perospero is discard 1 card, on trigger, discard 1 card, tapos put this card into play. So, pwede mong kuwari ito,
para yung nasa hand mo is ayan, kuwari ganyan yung hand mo, tapos biglang na trigger mo si Perospero. Kuwari di mo naman mas importante ito si Big Mom 10 kasi to importante rin to kasi 2k counter siya, so discard mo si Katakuri para maput mo siya into play. Ayun yung concept nun. So kaya maganda rin na marami-rami yung mga walang counter natin kasi pwede natin sila i-discard. Pero sa ibang decks, wala silang ganun. So, malamang baka nasa 10 lang or 12 yung mga walang counter nila. Pero dito sa atin, 17 dahil nga, ayun yung reasoning, okay? So, ayun yung mga wala nating counters. Tapos, isa pang important na kind ng card is yung mga 2k counter natin. So, ito 2k counter natin. Meron tayong 4, 8, 12. Ayan. 12 na 2k counters. So, itong mga 2k counter na to, bihira lang talaga siya nagagamit. At ito, pwede mo siya magamit sa RG, papatayin mo yung mga beige niya, mga chopper niya. Kasi nga, lang yun, konti lang yun sa deck niya, yung mga blocker na 1 cost. So, ayun yung pampatay doon. Ito, same din, pampatay ng mga ganun. Pero ayun nga, very niche mo lang siya magagamit. Ang main use niya is ma-conserve yung hand mo para hindi marami yung dinidiscard mo. Pag inatake ka ng 6k, isang card lang didiscard mo, hindi dalawa, di ba? So mas mahirap basahin yung hand mo kapag inatake ka ng ganun. Kasi kunwari, Whitebeard, 6k yung base attack niya, di ba? So pag inatake ka ng Whitebeard, ito lang didiscard mo. Kasi ito, inatake ka ulit, ito lang didiscard mo. So magtataka pa siya kung ilan ba yung kung ano ba yung mga nasa kamay mo, 'di ba? Compared to kada inaatake ka ng 6k, dalawa lagi yung dinidiscard mo. Mas makikita niya na kung siguro pwede ko lang to atakehin ng 6k lagi hanggang sa 0 na lang yung kamay niya, 'di ba? Ayun. So, ayun yung concept ng 2k counters, kaya importante to. Tama rin, feeling ko ganito rin yung mga dami ng 2k counters sa ibang deck sa mga Zoro. Ayun, sa Whitebeard, ganyan. So 12 na 2k counters. Tapos dito naman tayo sa mga 1k counter. And ito si Pudding, searcher natin. Tapos saan yun? Saan yung Perospero? Sige, mamaya hanapin natin. And dalawang Perospero, dalawang Randolph. Ito, apat na Sanji. Tapos ayun. Ito pala. Ayan. 4 na Cracker, 4 na Sanji, sorry, tanggalin nga natin ito. Ayan. And then 4 na Pudding pang search, 4 na Sanji, 4 na Cracker, 2 Brule, tapos 3 Shirahoshi. So ito yung mga 1k counters natin. So itong si Pudding, siya, mandatory, kailangan mo ng searcher kasi laging malalakas yung card na to para ma-search mo yung Big Mom. Kaya sa Whitebeard, ito yung Iso to sa Whitebeard, kasi search mo yung Whitebeard o kaya Ace. So ayan, very important searcher. Tapos itong dalawang to, ito yung vanilla natin. Napalagay talaga tayo ng ganito kasi nga yung meta ngayon is Whitebeard, maraming Whitebeard. Pero in the end, malakas pa rin itong mga vanilla. Tawag dyan vanilla kasi wala naman silang effect. Talagang lang sila, beat stick lang sila na ayan, 8k to 7k. Malaki yung attack na yan kasi kumpara mo dito, 5k lang si Katakuri. Pag inatake siya nito, marami kang i-discard, diba? So, ayun. Yung mga vanilla natin. So, si Sanji, 1k counter. Bakit 4? Kasi nga yung trigger niya is discard 1 card, play discard. So pagka so libre siyang blocker. So sa technically parang isa siyang life. Kuwari last life mo to, tapos trigger mo. Ito na yung life mo, di ba? So ayun, kaya kailangan 4. Itong Cracker, lang sila, same effect lang sila ni Perospero kanina, pero ang effect niya is normally ito yung sinesearch ko kapag mirror match. Kasi ang effect niya when attacking, if mas marami yung life ng kalaban mo compared sa'yo, kuwari 3 yung life niya tas 2 lang sa'yo, pag nilagyan mo siya ng 1 doon, kapag umattack ka, magkakaroon siya ng double attack saka ng plus 1k. So double attack na siya tas 6k. Tas normally ginagawa ko, ino-all in ko para
mabaliktad yung life. Kasi ang goal sa yellow is mas marami kang life dapat lagi. Or dapat hindi bababa yung life mo ng 3 or 2. Yun yung goal, at least yun yung goal ko sa yellow. So, favorite ko to pag mirror match kasi nababaliktad niya yung game kasi imbes na lamang siya sa life, ngayon isa na lang life niya and may 2 ka pa, di ba? So, ayun. Tapos, itong si Bruley, ang trigger niya is play discard. Walang discard, tapos diretsong blocker siya. So, same concept sa Sanji, baka ito na yung life na magbubuhay sa'yo, di ba? So, ganun kalakas yung trigger niya. Tapos, ito naman si Shirahoshi, hindi mo siya ipi-play, hindi mo siya ilalagay. Normally, bihira mo lang siya ilalagay. Ang niya is, normally, pang counter lang siya. Tapos, ang malakas rin yung trigger niya kasi, on trigger, ang effect niya is draw 3, tapos discard 2. Ang daming pwedeng mangyari kapag na-trigger yan. Kasi kung wari, pangit yung kamay mo. Sige, sabihin natin ganyan. Ganyan yung kamay mo. Ayan. Wari, ganyan yung kamay mo. Tapos na-trigger mo si Shirahoshi. Magda-draw 3 ka. Normally, ang hinahanap mo dyan yung mga may counter pag late game. Wari, ito yung na-draw mo. Ayan, puro 2k counter. Sabay discard mo tong 2. Ngayon, may mga pang-block ka na in the future, diba? So, yun yung effect ni Shirahoshi. So, malakas talaga siya. Tapos, ayun, sige, move na tayo dun sa sa number ng cards na 1k counter. So, ayun, basically, yun yung concept ng deck. Kailangan marami kang trigger cards. Ayun, so kung swerte ka, marami kang trigger cards, diba? Ayun lang yun. Kaya rin nilalaro ko to kasi more on luck siya. In a way, nababawi niya yung pagkukulang ko sa pag-practice, di ba? Pag swerte ako. Ganun lang. Pag hindi, edi bawi na lang next time, di ba? Ayan, 10, 15, 21 yung mga 1k counter natin. So, medyo, ayun, yan yung tamang range. Pero normally, yung mga 1k counter na cards, na yun depende na lang yun kung gaano ka useful sila So, normally, ito yung pwede mo bawas-bawasan. Yung mga 2k counter, yun yung medyo alanganin. Kasi pag binawasan mo yun, malalagot ka. Diba? Kasi ayun nga, mauubos talaga yung hand mo. The moment na maubos yung hand mo, mas mabilis nilang mababasa kung ano yung hawak mo. And kapag nangyari yun, mas mabilis nang mauubos yung life mo. Kasi nga, alam nila na kapag yellow ka, mas marami kang mga walang counter na cards. So the moment na kumonti yung kamay mo, malamang yung isa doon walang counter and pwede ka nilang atakihin na lang ng paunti-unti hanggang sa wala ka ng pang counter in yung life mo na kukunin mo. Di ba nga sa yellow dapat nagko-conserve ka ng life kasi the more na tumatagal yung game, the more na mas malakas ka kasi mas marami kang mga trigger na cards. So ayun, yun yung tamang ratio ng mga 1k counter, ng mga 2k counter, saka ng mga walang counter. Ayan. So, yan yung tatlong kind ng mga cards na dapat yung tandaan kapag nagde-deck building. Tapos, ang naman dito is pwede nyo siya gayahin. Tapos, kung nakukulangan kayo sa 2k counter, dagdagan nyo. Kung mas gusto nyo, mas marami kayong mga walang counter, dagdagan nyo rin. Ayun lang. Tapos, ayun nila yung marirecommend ko. I-check nyo sa One Piece top decks yung mga deck na gusto nyo. Tapos kung mahilig kayo mag Zoro, i-check nyo yung mga Zoro doon. Kung ano yung gusto nyong deck list doon, try nyo laruin. Tapos from there, pwede ka nang magbawas-bawas dun sa deck na yun hanggang sa technically maging build mo na yun kasi ikaw yung nagtimpla nun sa playstyle mo. Ayun yung marirecommend ko na deck building. Tapos
Sorry rin na medyo matagal yung video na to kasi nga ayun, finals week namin last time, tapos marami ring inaasikaso na hindi school, tapos ayun, malapit na yung OPO5, so magbabago rin yung mga deck sa meta, pero ganito lang yung tatandaan nyo, na yung tamang ratio, tapos kung saan kayo kukuha ng deck as a basis, tapos kung paano siya ititimpla. Ayun. So ayun, natapos na yung video natin. So thank you. Kung meron kayong suggestions sa susunod na video, i-comment nyo lang kasi nawawalan ako ng suggestion minsan. So sinuggest lang din to nung isa sa inyo last time na pinaalala sa akin na sinabi ko nga pala nagagawa ako ng paano gumawa ng deck. So ayun, thank you guys and see you sa next video.